good news yun, di ba? Kung may makukulong. Pero dapat hindi lang ganon. Alam ng taong bayan, halos lahat mga magnanakaw eh. Halos lahat. Hindi naman lahat eh. May mga matitino naman sa Kongreso. Pero halos lahat ng mga ng gobyerno, ng opisyal ng gobyerno ay mga magnanakaw. Kaya dapat hindi matigil doon. At dapat magtuloy-tuloy. Dahil klaro ang panawagan ng taong bayan eh. Lahat ng korap, managot, makulong. Yun ang panawagan. At yun ang dapat tugunin ni Marcos. Kasi kung ano, sabi ni Marcos noon, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Ang pangarap ng mga taong bayan ngayon, makulong lahat. Kaya hindi dapat may maligtas. At kaya nga nanawagan kami na dapat ay baguhin yung ICI dahil hindi imbestigahan ng ICI si Marcos. Kasi siya nagbuo eh. Siya nagbuo, siya nagpopondo, siya namili ng mga tao. Paano naman gagawin ng ICI na imbestigahan si Marcos? Samantalang siya nag-a-approve ng pag-release ng unprogrammed appropriation na bilyon-bilyon papunta sa flood control project. Kaya yun ang maganda, pero dapat ay lagpas dyan. Magagalit ang taong bayan kapag yan lang ang kailang pananagutin. Tapos, hindi kami masisiyahan sa simpleng parusahan. Tamang parusahan. Nagkasala eh. Pero hindi kami titigil sa pagpaparusa lang sa mga nagkasala. Ang gusto namin, wakasan ang korupsyon. Kasi nakakapagod na mula kay Napoles. Ang dami nang napakulong. May manapatalisik na tayong presidente, pero hindi pa rin natigil ang korupsyon. At kung bakit hindi natitigil ang korupsyon, sistema na ang korupsyon sa bansa. At ang sistemang yan ay resulta ng sistema ng political dynasty. Kaya yun ang dapat wakasan. Kinakailangan magkaroon ng reforma. Kasi hanggat may political dynasty, sa tuktok ng gobyerno hanggang barangay, magbabago lang ng muka, ng panahon, ng anyo, pero matutuloy pa rin ang korupsyon tulad na nangyari ngayon. Kaya nandun ang Artikulo 11. Pagpapanagot sa mga nagkasala at pagtatapos ng korupsyon. At ang pagtatapos niyan, pagwawakas sa political dynasty na isulat na sa ating konstitusyon dahil noong panahon ni Marcos, nagnakaw si Marcos Sr. ng $10 billion. At yun ang dahilan kung bakit naisulat sa ating konstitusyon yung pag-e-end sa political dynasty. At pag-iisang term na lang ang presidente. Yun ang dahilan nun eh. Kaya dapat mairehistro yon at dapat doon tumungo ang pag-iimbestiga at hindi mangyayari ang ganong direksyon ng pag-iimbestiga kung ICI lang. Dahil tiyak si Marcos ililigtas. Yeah. Just a follow-up on that po. Kasi parang may nabanggit na yun nga po, buwagin yung ICI and then dapat parang People's Tribunal yung mag-imbestiga nitong malawakang flood control scandal. Can we just elaborate on that po, yung People's Tribunal? Sino-sino ba dapat yung bumuo nito? And paano siya bubuuin? Kung nabuhay na kayo noong 1971, si Marcos, nagtayo siya ng interim na gagawa ng bagong konstitusyon. Sa tingin ko, yung model na yon, I agree with ex-Supreme Court Justice Carpio. Yung kanyang sinasabing klase ng eleksyon para piliin kung sinong bubuo nung interim na yon, ay mas naging patas eh. Kasi kung ngayon ka mag-e-eleksyon, ipili, ay wala, di yung mga dynasty pa rin makakaupo. Walang pagbabagong mangyayari. No? Halimbawa lang, no? Sa pagpili, hindi na by district ang eleksyon. O hindi na magiging by district. Ang nangyari noong 1971, yung eleksyon hindi by district, buong Manila. No? Kung kakandidato ka, kahit taga isang district ka lang ng Manila, sa buong Manila ka ma-elect. Something like that. Pero higit sa lahat, hindi dapat mawala dito sa People's Tribunal na to, yung mga aktibong organisasyon, mga sektor na nagsusulong ng anti-corruption struggle ngayon.
So, ilan yan? Madidevelop ito kung ang mga tao ay magsusulong ng kanilang genuine interest hinggil dito. Tama yung sinabi ni Calyodi, no? Against tayo sa corruption, gusto natin may maparusahan, no? Ay, naparusahan din dati si Jinggoy, di ba? Kinulong sa veterans, ang sarap ng mga pagkain niya, lechon. Kung papasyalan niyo siya, kung ako ikukulong niyo, gusto ko na makulong pagka ganun. Ang sarap. Sa tingin ko, yung mga titirahin ngayon na 60, sabi mo, mga gurami lang yan, kumbaga sa isda. Mga maliit. In-announce na ng ICI early on, hanggang salary grade 27, ang pinakamataas na posisyon na tatamaan. Eh di mga DPWH employees lang yon. Walang senador, walang congressman. By the way, si Marcos, salary grade 33. Ang layo. No, kaya yung sinasabi na yan, wala tayong aasahan talaga dyan. No? Hindi kami naglalagay ng isang fix-all na solution na kagaya ng binanggit ko. Pero hindi na bago sa atin yung ideya ng pagkuha ng mga representante mula mismo sa mamamayan. Okay. Alam mo, tama yung sinabi ni Kapit. Hindi bago ang idea ng direct democracy. I call it direct democracy because direct democracy can be institutionalized. Number one example kung paano na-institutionalize ang direct democracy, ang ating constitution, for example, provided mechanisms for direct passing of the laws by the people. So meron tayong people's initiative na pwedeng gumawa ng batas mismo, directly, ang taong bayan. Ganon din kapag sinasabi natin na participatory budgeting, kahit ang budget process, pwede mong buksan ang prosesong yan sa direct participation of the people. And as the things are going right now, ang ating mga institutions sangkot sa korupsyon. Buong gobyerno korap eh. Anong gagawin mo? Diba? I mean, anong gagawin mo kung buong gobyerno korap? From the president to the Senate to the congressman. Why? Because it is already systemic. I mean, corruption has become a mode or a means of accumulation of wealth by our ruling class. Ang solusyon talaga dyan, buksan mo ulit sa direct participation, which is not really a new concept. It is a mechanism kung saan hindi natin dapat lumaya ang proseso ng accountability, lumaya sa mismong mga kamay ng mga korap. At magagawa mo lang yan pag pinagkatiwalaan mo ang taong bayan na sila ngayon ang may bit-bit kung paano gawing accountable yan. And the mechanics of that can easily be formulated. Legislation can easily be formulated on how we could have a people's council. We call on representatives from our people's organizations, our NGOs, experts that are nominated by the people themselves. Hindi yung beholden sa appointive authority na galing sa Malacanang. Na recommendatory lang yung kanilang mga findings at pwedeng aprubahan, pwedeng i-control mismo ng Malacanang. So, representative that the people themselves elect. And experts that the people themselves put in that group or council or tribunal para hindi ito isang bagay na hindi panghahawakan ng mga eksperto sa field. We could put in lawyers, we could put in more yung mga justice ng Supreme Court, auditors, we could even put in crime investigators, forensic experts, we could put in IT people. Basta idea, hindi beholden sa mga mismong korap na nasa gobyerno. Maiksing dagdag lang doon sa tanong sa People's Tribunal. Una, ito ay manifestation na ng kawalan ng tiwala mismo ng mekanismo ng gobyerno. In fact, kahapon lang si Senator Kiko Pangilinan nanawagan din ng Independent People's Commission. By all indications, lahat papunta sa independent at people. Kasi hindi mapagkakatiwalaan ng gobyerno.
Mismo, yung binabanggit sa Secretary Vince Dizon, nagtayo siya ng tinawag niyang People's, ano ba yung tawag niyan? Commission. No? Kasama yung mga obispo, yung ilang mga civil society organization. Pero andun siya DOTR. Paano naging independent na nandun ang gobyerno? Ang gusto natin, yung mag-check sa gobyerno sa panahon na yung check and balance ay practically wala na. Wala na nag-check sa Kongreso. Walang nag-check sa executive. Malaking katanungan pa, with all due respect, kasi abogado tayo, no, sa ating mga korte. Pero ngayon, nire-reclaim ng taong bayan yung kanyang kapangyarihan. After all, sovereignty resides in the people. Ang magpapasya taong bayan. At ang isang forma ng pagpapasya ay ang paghuhusga sa mga kurakot at ang pagtutuldok sa korupsyon. Ayan. Good morning po. For Attorney Luke po, I'm Just Ignacio from Billionaire News Channel. Babalikan ko lang po, Attorney, yung nilabas po recently ni ICI Chair Andres Reyes na placard na ang sabi niya, what the world needs now is love, not greed, not selfishness. And this is just going to be a direct question. If you're face-to-face with him, ano po yung inyong direktang sasabihin sa kanya for him to grasp the weight of this protest demanding for justice? Sasabihin ko sa kanya, Justice Andres Reyes, pwede kitang bigyan ng love. Alam mo bakit? Kasi siya ay brad ko sa fraternity. So, pwede kitang bigyan ng love, pero we don't need love sa ganitong sitwasyon. What we need is laban. That's what we need.